Ray! Charger ko nasa plastic. Bantay ko na. Ayos ko nga rin, paayos ko. Paayos. Dito iba, dito iba. Dito. Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod itaas! Presyo ibaba! Sahod itaas! Presyo ibaba! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod itaas! Presyo ibaba! Sahod itaas! Presyo ibaba! Ang tao, ang bayan! Nagtatayo malaban! Tuloy-tuloy ang laban! Ang tao, ang bayan! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Atin ang Pinas! China Layas! Atin ang Pinas! China Layas! Nandito tayo para sabahan ang bayan muna, mga susunod na magbibitbit at tunay na magre-representa sa mamamayan. Kasama rin natin ngayon si Sara Duterte na nakarehas, simbolo ng pagsingil ng bayan muna at ng masa sa kanyang korupsyon. Sa mga nakaraang linggo, pinakita ni Sara ang ganit at walang habas na pangungurakot sa kaban ng bayan. Mula sa kanyang kababayaan bilang Secretary ng DepEd, pork barrel and confidential funds, at hindi pagharap sa masa ng budget deliberation, ito ay tunay na betrayal of trust. At hindi lang ito si Sara Duterte, sa lahat ng tiwaling gobyerno, kung kayo ay korap, lagot kayo sa bayan muna. Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sahod itaas! Presyo ibaba! Presyo ibaba! Sahod itaas! Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Serbisyo sa tao! Sigaw ng bayan! Bayan muna! Sigaw ng bayan! Sahod! Presyo! Malaki pa bilang kasi kung sapat na yan, wala namang hihingi na tulong. Paano po ba? Marami pa rin overseas Filipino workers ang hindi lang mabigyan ng tulong. Halimbawa, paano yung mga nagkautang, ginagawaan ng mga problema, sinabi nagnakaw sila, ang lalaki na kanilang bayarin. Yung merong mga may sakit po na hanggang ngayon, hindi pa rin sila makakaway dahil ang lalaki na ng mga bilis sa ospital. Matagal ko rin itong sinabi sa Kongreso at sa Senado. Paano natin matutulungan ito kung personal ang kanilang problema? Ang lagi lang natin nasisagot. Bawal daw po kami ang konto ng taong bayan sa personal na pagkakautang o sa personal na problema ng OFW. Pero baka sakali makagawa tayo ng batas kung kinakailangan para iligtas natin ang buhay ng isang OFW. Pera yan ng taong bayan. Dapat masiayos lang natin kung ano ba ang dapat na mga kaso na po pwede naman kasusan at isang lang po ang buhay ng ating mga overseas Filipino workers. Ako po mismo, dahil personal na tumutulong sa mga OFW, marami pa po akong hindi natutulungan at hindi natin kayang tapusin ang problema nila dahil malaki po dapat ang gagampanan ng ating gobyerno. Hindi po sapat na sasabihin lamang na mamamayaan natin na mamatay ang OFW doon dahil hindi pwede gamitin ang pera ng taong bayan sa personal na problema. Napakarami po OFW na ganyan. Susulong mo sa Senado o sa dagdagan ng Dapat kasi kumpara po doon sa ipinapasok na pera ng overseas Filipino workers, napakalaki pong tulong sa ekonomiya. Kaya dapat sundihan din naman natin na kung sila ay nangangailangan, sapat talaga na tulong. Kasi mas kung yung tulong legal visa na ito, parang nagkukulang, bakit ka mo?
dapat tayo ay mag-hire ng mga lawyers doon. Hindi yung lawyers natin dito nadadalhin doon dahil wala yan silang magagawa doon dahil hindi naman sila makakapag-practice ng batas doon. Kailangan damihan po natin yung ating mga abogado na lokal po doon, nakakaintindi ng Arabic kung sa kanilang bansa para po sila mismo ay ipagtanggol tayo doon. At hindi po kasi po pwede na ang abogado ng Pilipinas ang pumunta doon. So, dagdagan po natin ang pondo, lakihan po talaga para nabigyan po natin ang ating mga overseas Filipino workers. Nadali sa loob. Yung video mo wala ito, shoutout po. Dito tayo sa kabila, wag doon sa kabila kasi mga ano yun eh, mga kontra yung kabila na yun. Dito muna tayo. Ako, OFW party list. OFW party list po ito hindi ito yung kanina, yung sisigaw. Hindi yun. Iba yun, iba. Umalis kami ito, umalis. Umalis kami doon kasi walang makikita pa Mga leftist yun eh. Pansin nyo alam nyo mga kabayan, pansin nyo. Si Sarah daw kaya sabi ko, ano ba kasalanan sa'yo si Sarah? Ay, umalis. Dati yung bayan muna na yan, Oo. si Sara, anti-Marcos, anti-Duterte lang yan dati sila. Ngayon, anti-Sara, anti-Duterte na lang sila. Anti-Duterte na lang sila ngayon yung bayan muna. Kita nyo naman, no? Ibig sabihin, kakampi na sila ng administrasyon. Ngayon yung mga taga-kabila na vloggers, nandun sila na kino-cover nila yun. Kasi mga anti-Duterte din yung mga yun eh. Dati ayaw nila sa mga yan, ngayon gusto na nila perkit ayaw, perkit anti-Sara or anti-Duterte. Di ba? Oh, iba naman yung nagko-cover sa rally. Bakit may difference pagdating sa amin? Iba sinisigaw nyo eh. Bakit may difference pagdating sa amin? Iba sinisigaw nyo ha. Kasi ibang sinisigaw, yun lang yun. Akala ko ba nasa democratic country tayo? Yun lang pala yun dahil lang Ano pala gusto niya parating, sir? Sir, ano pala? Hindi po. Sabi lang po, gusto na mag-interview. Yun lang po. Yun na lang po. Kung pwede po, yun na lang po tayo. Nakikiusuyo na lang po kami sa inyo. Maririnig naman din po yung pahayag nyo eh. May marinig naman din po yung boss nyo kung po kayo pupunta. Huwag na lang po dito sa lugar na to. Dahil lang ibang sinisigaw. Madidinig din naman po yung ano nyo, yung mga hinaing nyo niyan, no? Kung ano naman po yun. Doon na lang po tayo sa may bandaro, wag lang po dito. Magsuyo na lang po magsuyo na lang. Doon sila pasigaw sa Malacanang. Doon sa Mindoro. Doon tamang dito. Hindi dito sa harap ng pilot.